Hello, good afternoon to all guys. Welcome again sa aking balita, Breaking Balita Pilipinas. Regarding po ito sa mainit na balita tungkol po sa impeachment trial sa ating VP Sara Duterte po. So, sa ngayon, yun nga ang what we call sa balita na magbawas sila ng what we call witness. Siyempre naman sila ang may gusto niyan sa prosecutor. So, makinig po tayo sa balita ng magandang balita, True and UNTV News balita po ito. So, para marami tayong matutunan o makinig sa balita na ito dahil importante po ito sa tungkol sa impeachment ni Sara dahil maganda, mainit to at siyempre bago at sariwa na balita. So, bago ang lahat, don't forget to like, to share po o subscribe sa aking YouTube channel. Dahil libre po ito. Siyempre, of course, kung magawang vlog po sa Problem Vlogger, ay siyempre, automatic po nabigyan kayo notice sa YouTube po na mayroon akong magawa na bago. So again, thank you sa inyo lahat. Mag-ingat po. Take care everyone. Siyempre, of course, health is our wealth po. So, dito tayo sa balitang UNTV News dahil mainit ito. Sinusundan lamang ng korte ang naging sistema noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. That time, si Commissioner Jimenez naghingi siya ng permiso sa presidente at ang rason niya ay President Noynoy, meron po akong subpoena dito, bigyan niyo po ako ng permiso kasi pag hindi po ako nagdala ng dokumento doon, mako-contempt of court po ako. At kapag wala naman akong permiso mula sa inyo, ako naman ay pwedeng kasuhan ng criminal case under Section 270 ng National Internal Revenue Code o ng Tax Code. Kaya para po wala akong liability, hihingi po ako sa inyo ng permiso ayon sa Section 71 naman ng Tax Code na pinapayagan. Paliwanag pa ni Atty. Tonggol, ito ang tamang paraan upang maprotektahan ang sinumang tatayong Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner laban sa kasong contempt of court o criminal liability. Yun po yung base sa Section 71 na sinasite po ng prosecution. At yun din po yung sinasite ni dating Commissioner Jimenez when she was presented as a witness sa impeachment court nung panahon ng impeachment ni Corona. So, yung power na po yun ay nakalagay sa batas. Nilinaw rin ng tagapagsalita ng impeachment court na walang magiging paglabag sa karapatan ng taxpayer sa oras na mailabas ang mga dokumentong ito dahil malinaw na nakasaad sa batas ang exceptions. Dahil dito, hindi rin ito basta-bastang maaaring questionin sa Korte Suprema. So walang violation doon on the part doon sa yung taxpayer. Wala po kasi nakalagay po yun sa exception. At hindi niya pwedeng i-challenge yun in the Supreme Court. Tama ka po. Kasi Thank you, Attorney. yun nakalagay sa batas. Kaugnay nito sa darating na Lunes, July 20, inaasahang magiging mainit ang usapin at talakayan hinggil sa issue. Pagkatapos nito ay nakatakda na ring magpasya ang impeachment court hinggil sa kahilingan ng prosecution na ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Jet Neresina, humahataw sa balita ngayon. At tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Atty. Manasseh Manscarpio. Nauna nang humiling sa Senate Impeachment Court ang prosecution o prosecution panel na ipasabina ang bank at tax records ng Vice Presidente na mariin namang tinututulan ng defense team at iginigit na paglabag ito sa due process. Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating panahon. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol po. So far, wala pa po. Nang tanungin ng palasyo kung kanino dapat manggaling ang request, ito ang sagot ng Malacanang. Hindi ko po
po alam, maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede din. Balita ngayon. Hinamo ni Senator Alan Peter Cayetano ang National Bureau of Investigation, Department of Justice at ang Malacanang na maitutuloy ng mga ito ang investigasyon sa issue ng umano'y anomalya sa bidding at pondong ginamit sa 2019 SEA Games. Handa rin anya ang minority bloc ng Senado na ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa controversial na flood control projects. May hataw na balita si Joanne Nano. Sa gitna ng umiinit na usapin sa sinasabing maanumalyang bidding at pagpupondo ng mga proyekto sa ilalim ng 2019 SEA Games na idinaos sa bansa, hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano ang National Bureau of Investigation, Department of Justice at ang Malacanang na kung iimbestigahan ng mga ito ang tungkol sa issue ng SEA Games. Sinabi ng senador na nakahanda din sila ng Senate minority upang muling ipagpatuloy ang pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan niyo ng gusto, bigay niyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bubuo siya ng task force na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games kung saan may ilang mga impormasyon at dokumento ang kanilang natanggap na nag-uugnay sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa issue. Ang naturang komite ay dating pinangungunahan ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa kanyang manifestasyon sa ika-6 na araw ng impeachment trial noong Miyerkules, pinuna ng senador ang timing at tila intimidation na ginagawa ni Director Matibag. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Iimbestigahan mo, tingin mo may mali, iimbestigahan mo, but it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag, intimidate mo ako dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. Samantala, ikiniit naman ng NBI na hindi timing sa impeachment trial ang gagawin nilang investigasyon sa issue ng 2019 SEA Games. Ano po ibig sabihin ng timing? Ibig sabihin po ba kahit meron na tayong mga dokumento at ebidensya para mag-imbestiga ng krimen, teka muna, mukhang mali yata yung timing. Hindi mo ba't pag pumasok yung investigation ng krimen, kaagad-agad dapat natin aksyonan? Dumipensa rin ito sa pagsasapubliko ng gagawin nilang pagsisiyasat. Dahil kung hindi naman natin sasabihin, ang publiko sasabihin, tinatago natin yung mga investigasyon. So kailangan po natin ipaalam. Just like any other investigation na dapat at gustong malaman ng tao, may public interest, kailangan natin sabihin sa tao. Joanne Nano, humahataw sa balita ngayon. Yan po ang balita for today, pero before that, may pahabol po ako tungkol po ito sa budget insertion o what they call unprogrammed budget sa pag-imbestiga ng Supreme Court sa garden po sa 2024 up to 2025 budget po na nag-insert po sila ng what they call 449 billion po. That is unprogrammed budget. Yung budget ng program nilipat po sa what they call unprogrammed. Diyan po siya kumuha o what they call magkuha ng budget. Pero that is thing dili na maganda dahil nga saan kukuha ng budget? Wala ko ng budget na tama dahil panay utang nga. So, yun nga ang nangyari. Sabi ng Korte Suprema, tapos ng pag-imbestiga ng Korte Suprema sa maong unprogrammed budget, binigyan siya ng 20 days pagpaliwanag, pag-submit ng dokumento, pati ang Senado po. So, binigyan sila uli ng 20 days mag-submit ng mga
document para kaugnayan tungkol sa what we called 449 billion po na budget on program po, no? Pag over sobrang laki ng lobo ng 2024 up to 2026 po. So kung tatandaan ninyo, si Congressman Ungab po in 2024, siya po nakadiscover ng insertion of 241 billion po. So hindi po na-discover yan, kaya nga nagkagulo hanggang hindi pa nalaman kung baon na nangyari, at na-discover din ni Lacson kung siya pa nag-imbestiga na may insertion ng 100 billion po. Wala po, nalunasaw na po yung mga pag-imbestiga. Again, thank you sa lahat. Ingat po, God bless. Sana ay nagustuhan po ninyo itong balita na ito. Thank you and bye-bye, God bless po. Bye-bye.